Isang magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo ngayon upang gawin ang ating talakayan kay Ginoong RD, kung saan tayo ay naatasan na gumawa ng talakayan tungkol sa isang isyung panlipunan. Ayan, tayo ay magsimula ngayon sa pagpapakilala. Ayan, ako nga pala si Irish May Castro. Ako naman si Olive Obin. Ako naman si Eliza Guerrero. Ako naman si Elmer Sulapas. Ako naman si John Bautista. Trisha Robles. Ayan, ngayon ay sisimulan na po namin ang ating talakayan tungkol sa pagkaubos ng mga lupang sakahan, kaakibat ng Comprehensive Agrarian Reform Program at Land Use Conversion po, na may pinamagatang lupang sakahan para nga ba sa bayan o para lang sa nakakaangat sa bayan. Ngayon, sisimulan natin ang ating talakayan sa isang pampasiglang gawain. Ayon dito ay hanap tayo at kukuha ng isang bagay na maaari nating maikonekta o maiugnay sa ating nararamdaman sa oras na ito bago ang talakayan. Tayo ay magkakaroon lamang ng 2 minuto upang isagawa at maghanap ng mga bagay. Ayun, pwede na tayong magsimula. Ayan, handa na po ba tayo? Sino pa po ang wala? Akin na pong sisimula ng ating pampasiglang gawain. Bale, ang aking nahanap po ay pabango. Ayan. Dahil sa tuwing tayo po ay umaalis, ay hindi po natin nalimutang maglagay ng pabango. Parang isa itong nagsasabi na handa na tayo. So, gusto kong sabihin na handa na ako sa ating magiging talakayan po. Ayan. Sino po maaaring sumunod? Ako na po. Ayan. Ang aking kinuwang gamit ay kumot. Ang dahilan ko kung bakit ko siya kinuha is nalalamig na ako dahil sa kaba. Dahil gusto ko nang matapos tong finals natin. Yun lang. Sino po ang susunod na maaari? Ayan, si Eliza. Ang akin naman nakuha ay suklay dahil ako'y handa na para sa ating talakayan ngayong umaga. Ayan, maraming salamat. Sino po ang susunod? Sige, ako na muna. Akin ako ay wallet o pitaka. Kung ako'y magpapakatotoo kasi wala akong napamaskuhan ngayong magdaang Pasko. Ayun lang. Medyo malungkot pa. Ayan. Si Elmer, Ginoong Elmer po, nandyan po ba? Ayun. Ako naman pa. Kasi ang init na. Gusto na. Ayan. Ang akin naman ay baso na may konting laman tubig na sumisimbolo sa nais ko pang madagdagan ito mula sa ating talakayan. Napakalalim naman po. Ginang Trisha, binibining Trisha. Ayan. So, bali lahat po tayo nakapagsagot na. Siguro oras na para tayo ay magsimula sa ating talagang dapat na umpisahan. Again, ang ating pong talakayan ay tungkol sa pagkaubos. Ito po ang ating magiging layunin at objetibo. Sino pong maaaring magbasa? Sino po ba? Ayan. Ako na rin. Okay. Ang layunin at objetibo natin ay matalakay ang isyong panlipunan na pagkaubos ng lupang sakahan, kaakibat ng Comprehensive Agrarian Reform Program and Land Use Conversion. Matukoy ang mga pangunahing dahilan at epekto ng pagkaubos ng mga lupang sakahan sa ating bansa, paglahad ng mga simpleng solusyon para sa isyung panlipunan ukol sa pagkaubos ng mga lupang sakahan, mapagnilay ang kaugnayan ng panlipunang issue sa layunin ng Sustainable Development Goals or SDGs. Yun lang. Ayan, maraming salamat binibining Olive. Ayan. Ngayon naman po ay papasok na tayo sa ating usaping lupang sakahan sa ating bansa. Ayan. Kilala po ang Pilipinas, hindi ito lingid sa ating kaalaman, na kilala ang Pilipinas dahil sa ating agrikultura. Ngunit alam niyo ba na mayroon tayong tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Program? Ayan. Maaari po ba tayong magpahayag ng ating mga nalalaman o idea tungkol sa batas na ito? Ayan. Siguro si Ginoong Giano. Ayan. Maraming salamat. Salamat po.
ang aking pagkakaalam sa Comprehensive Agrarian Reform Program, mas kilala natin bilang CARPLO, ito ay isang batas na kung saan ay pumapabor dapat sa mga magsasaka na walang kakayahan na magkaroon ng sariling lupain para sa pagsasaka, at ito ay layunin. Ang layunin din nito ay bigyan sila ng lupain para kanilang pagtaniman, pagsakahan, o sa ibang pagkakataon naman, sa ibang kaso ay ginagamit ang Comprehensive Agrarian Reform Program ay para sa mga trabahador ng bukid, para magbigay sa kanila ng bahagi o parte man ng ani o ng lupa. At ang CARPLO kasi ay naging scam ito at nagkaroon ito ng negatibong epekto sa mga tao, mga magsasaka, dahil ang pinangakong libreng lupain para sa sakahan ay hindi nagkatotoo, dahil nagkaroon pa rin ng pagbabayad ng buwis, dahil ang mga sakahang lupa ay pag-aari pa rin ng gobyerno, kung ito man ay pampubliko o pribado, no? At ayun nga, hindi ito nagkaroon ng maganda epekto para sa mga magsasaka na siyang dapat tutulong dito, dahil nga wala silang kakayanan na bumili. At ayun, hindi naging maganda ang epekto talaga. Maraming salamat po, Ginoong Giano. Talaga namang malalim at meron talagang batas na para ganito pala sa Pilipinas. Ayan, sino pa ang maaaring magbahagi? Okay, ayan, simulan ko na lang din. Ayan. Siguro yun nga, tulad ng nasabi ni Ginoong Giano kanina, na alam nyo ba na although maganda ang CARP sapagkat layunin talaga nito na makatulong sa mga magsasaka, na bigyan sila ng mga lupain, lalo na yung mga walang lupa, pampubliko man, pribado, o yun nga may mga individual na may-ari ng lupain. Ngunit, base sa aking mga nabasa, ayon din kay ngayon noong taong 2017 ay meron pala silang binabayaran na amortization fee na kasalungat ng sinasabi nilang libre, kasi kailangan pa pala nilang magbayad para makuha yung titulo ng lupa na pinangako na dapat ay libre sa kanila. Then, ang nangyari kasi sa mga magsasaka sa Laguna noon ay hindi nila kayang bayaran yung amortization fee kasi masyado itong mahal. Kaya ang nangyari, nagbabayad na lang sila ng buwis. Pero ayun nga, babalik tayo sa negatibong parte na talagang parang mas lalo lang daw silang nilulubog nito sa utang imbis na makatulong ito sa kanila. Ayan. So, sino pa ang mayroong pananaw tungkol sa CARP po? Katulad ng mga nabanggit, layunin nga ng CARP na mapaimahagi ang mga lupang sakahan sa mga magsasaka at manggagawa sa mga sakahan para tulungan nga silang umunlad at magkaroon ng maayos na pamumuhay at maiwasan na rin ang hindi pantay na pagmamayari ng lupa. Pero sa nasabing batas, ang mga kwalipikadong beneficiary ay magbabayad sa loob ng 30 years sa ilalim ng Land Bank of the Philippines, na kung iisipin natin, mahirap siya makamit. Grabe, 30 years. So, ayun nga, ang CARP daw ay isang lupang tinutukoy ng mga batas na dapat ipamigay sa mga magsasaka upang magkaroon sila ng sariling lupa na masasakahan nila. Layunin nito na magbigay ang mga magsasaka ng karapatan at seguridad sa kanilang kabuhayan. Ayon sa Republic Act No. 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law, ang lupaing agrikultural ay dapat ipamigay sa mga magsasakang aktual na nagbubungkal dito. Ito ay isang hakbang upang maibsan ang kahirapan sa sektor ng agrikultura at maitaguyod ang hustisya sa ating mga lupain. Ngunit tulad ng inilahad ng CPDG noong nakaraang taon, nananatiling hamon ng tunay na nagpapatupad ng reforma dahil maraming magsasaka pa rin ang walang sariling
wala silang sariling lupa. Ganon. Maraming salamat. Yan. Dagdagan ko lamang ang mga sinabi ni Olive. Dahil wala sa sapat na kapital, maraming benepisyaryo ang napipilitang umutang para mapatakbo ang kanilang sakahan. Ang iba naman ay muling ibinebenta ang lupa sa ibang tao dahil sa hirap na pinansyal. Ito ay nagpapakita na kahit maganda ang intensyon ng CARP, maraming kailangang ayusin sa sistema upang tunay na matupad ang layo nitong pagbibigay ng hustisya sa agrikultura at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka. Yun lamang. Ayan, maraming salamat sa mga idea nating lahat. Ayan. So, tunay ang kailalim talaga ng batas na CARP. Kung sa personal, sa pangsarili kong opinion talaga ay mas grabe yung negatibong impact nito sa mga magsasaka na parang pinangako lang kasi hindi nila pinili ng maayos yung mga salitang ginamit nila sa batas na pagbibigay, meron palang kapalit. 'Di ba? Parang hindi naman natin masasabing pagbibigay kung merong kapalit, lalo na kung pera. Ayan. Ngayon, kamusta na kaya ang ating lupang sakahan sa Pilipinas? Ayan, maaari ko po bang maaari po bang maitala ni Ginoong Elmer kung kamusta na nga ba ang ating lupang sakahan? Maraming salamat po. Ang lupang sakahan, ayon sa Philippine Statistics Authority, PSA 2018, may 48% ng bilang ng mga lupang sakahan ang nawala sa loob ng 32 taon dulot ng pagtuloy ng pag-usbong ng real estate developers na nagtatayo ng mga pabahay sa bansa. Napakalaki ng nabawas sa ating bansa ng mga lupang sakahan kung tutuusin na isa tayo sa mga kilala pagdating sa agrikultura. Ngayon, nais ko lamang kayong tanongin. Bukod dito, mayroon pa ba kayong mga naisip na o nabasa na mga dahilan o sanhi ng pagkaubos ng ating mga lupang sakahan dito sa ating bansa? Ayan. Ayun. Binibining Yesa, ayan. Ang pangungunahan ko ang bakit nga ba nauubos ang lupang sakahan. Ang lupang sakahan ngayon ay ginagawang residential, commercial o industrial area. At ang mabilis na paglawak ng mga syudad at bayan ay umuubos ng mga lupang sakahan. At ayon naman sa PSA, Philippine Statistics Authority, sinasabing karamihan sa mga farm owner ay napipilitang ibenta sa mga developers ang kanilang sinasakang lupain dahil sa hirap ng buhay. Ayaw na umano ng mga magsasaka na magsaka ang mga anak at dulot na rin ng mataas na presyo ng bentahan nito. Grabe, pati pala yung mga magsasaka, naisip na nila yung mangyayari sa mga susunod na henerasyon nila kung mananatili sila sa pagsasaka. Na nakakasakit din, syempre, kasi ayun nga, na parang ganun ba talaga kababa yung kita ng mga magsasaka to the point na ibebenta na nila yung mga lupain. Dagdag ko lamang din sa sinabi ni Binibining Yesa, na sinabi rin ito ni Engay noong taong 2017. Isa sa pinakamalaking problema ng mga magsasaka sa Laguna noon ay ang pagbili, kilala naman natin lahat itong babanggitin ko pangalan, pagbili ni Manny Villar ng mga lupain, sakahang lupain sa Laguna noon upang magtayo ng subdivision na mas kilala bilang Camilla. Ayan. So isa siya sa mga dahilan at sanhi ng pagkaubos ng mga lupang sakahan. Sino pa po ang mayroong mga nabasa o idea? Binibining Trisha, ayan. Kaya nauubos din ang mga lupang sakahan ayon kay Risansky, taong 1986, sinusubok din ng urbanisasyon ng mga magsasaka na malalapit sa urban. Katulad na lang ang mga lupang sakahan ay kadalasan na binibili tapos gagawing residential o kaya naman ay commercial areas. Ayan.
Sino pa po ang mayroong suggestion o idea? Ako naman po. Sa aking obserbasyon, ang mabilis na pagkaubos ng mga lupang sakahan ay dulot ng urbanisasyon at land conversion. Dahil at napapansin ko din na ang dati nating malawak na taniman or sakahan ay nagiging subdivision, mall o pabrika. Tulad nga ng sinabi ni Binibining Tricia at ni Binibining Irish kanina. Bukod dito, marami ring magsasaka ang napipilitang ibenta ang kanilang lupa dahil sa kahirapan. Ang kawalan ng suporta mula sa gobyerno tulad ng murang pautang at makabagong makinarya ay nagiging sanhi ng kanilang pagkalugi. Mas lalong lumala ang sitwasyon kapag pinahihintulutan ang land use conversion. Yun lang po. Maraming salamat. Sino pa po ang maaaring Binibining Tricia, meron pa po ba kayong maidadagdag? Ayan. Wala no. Sino pa po ang maaaring mayroong maidagdag? Ayun, si Ginoong Elmer Sulapas. Thank you po. Bakit nga ba naubos sa mga aspects? Taas koneksyon, pagunlad ng industriya at paglago ng organisasyon ay nangunahing dahilan kung bakit naubos ang mga lupaing sakahan. Ang pagpapalawak ng mga lungsod at pagtatayo ng mga infrastruktura tulad ng kalsada, tulay at mga gusali ay sumisira din ng lupaing agriculture. Ang pag-convert ng mga bukid sa residential at commercial na lugar gaya ng subdivision at mall ay nagdudulot din ng pagkawala ng lupang sakahan bilang resulta ng produksyon ng pagkain na hinaharap mga hamon at seguridad sa bansa. Ako naman, ang sagot ko dyan sa kung bakit naubos ang mga lupang sakahan, no, may iba naman tayo. Bukod sa subdivision na mga kilala natin na kamelya nga, no, at mga mall, mga gusali na matataas, no. Ang ginagawa pa minsan dyan sa mga sakahan dahil nga minsan ang mga magsasaka ay nagdidesisyon sila na ibenta ang kanilang sakahan dahil nga gano'n na kababa yung ekonomiya ng bansa natin at mahirap na kumita dito, no, kasi nga sila ay magsasaka at yung iba naman ay binibili sa kanila yung mga ani nila ng napakababang presyo at ayun nga, no, maiba naman tayo, hindi lang mall at mga subdivision pa ang nilalagay dyan. Ang nilalagay pa dyan ay mga daanan na commercial, no, at ayun, nakakalungkot tignan na ganun yung pagkaubos ng sakahan natin kahit nadadala tayo sa modernisasyon. Yun lang. May isip din natin na parang napakababa ng mga magsasaka sa society natin. Kasi kung iisipin natin sa mga bansang tulad na lamang ng Japan, 'di ba? Parang ang mga magsasaka sa kanila ay hindi naman natin masasabing malalaki yung kita kasi magkaiba tayo syempre ng ekonomiya. Pero masasabi natin na komportable ang pamumuhay ng mga magsasaka sa Japan kumpara dito sa atin sa Pilipinas na tulad nga ng mga nasabi ninyo na parang sumusuko na lang talaga sila at binebenta yung mga lupain na dapat ay ginagamit nila sa pangkabuhayan nila. Kasi mas gusto nila na kita na lang talaga. Ayan. Ayun nga, tulad ng aking nabanggit, ay nang nabanggit natin na convert, palit lupa, at land use conversion. Dadako naman tayo sa salitang land use conversion. Ano ba ito, 'di ba? Ayan. So bala, ang land use conversion daw ay ang pagpapalit bago ng lupang sakahan o pagpapalit lupa para maiba yung agricultural na lupa at hindi ito maging agricultural na lupa. Tulad na lamang ng pagpapalit nito sa industrial, commercial at residential tulad na lamang na ating mga nabanggit kanina. Maraming salamat. Ayun nga, ginagawa nilang legal kasi siguro mas pabor talaga ang gobyerno natin sa kung saan mas malaki yung kita na hindi nila nakikita yung epekto. Ayan. Sino pa ang mayroong mga suggestion o idea? Ayun. Binibining Olive, ayan.
So, ayon nga sa mga sinabi ni Binibining Irish at Binibining Tricia, ang land use conversion ay ang pagbabagong gamit ng lupa mula sa agricultural pagtungo sa iba pang layunin, tulad ng pabahay, commercial o industrial. Halimbawa, ang lupang agricultural ay maaaring gawing subdivision o mall kung aprobado ito ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng local government code ay may porsyento lamang ng lupa na pinapayagang makonvert depende sa klase ng lungsod o munisipalidad. Nakapaloob dito ang 15% para sa mga highly urbanized cities. Halimbawa na dito yung Manila, 10% para sa mga component cities tulad na lang ng Cavite, 5% para sa mga mas mababang klase ng munisipyo or mga rural area na siya. Thank you. Ayan, maraming salamat. Ayun, si Binibining Alyssa naman. Ang land use conversion ay mahalagang bahagi ng pamamahala sa lupa sa Pilipinas, ngunit nangangailangan ito ng balanse upang hindi maapektuhan ang sektor ng agrikultura habang nagkakaroon ng urbanisasyon at modernisasyon. Yun lang. Yan, maraming salamat. Mayroon pa po bang nais magbahagi ng kanilang opinyon? Ay, wait. Sino-sino pa? Si Ginoong Giano? Ayan. Ayan, ang LUC kasi mas makikita natin siya as batas na tinatatag na nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga tagapagbili ng lupa, pinagbebentahan kasi may batas na nagpoprotekta sila sa kanila, pero ito yung hindi nila nakikita na ang negatibong epekto nito sa ating agrikultura ng ating bansa o din sa titignan natin kung magkakaroon tayo ng awa din dun sa mga magsasaka, ay ayun, hindi talaga maganda ang land use conversion, kasi hindi ko naman sinasabing hindi maganda itong batas nito, pero kasi nagkaroon ng negatibong epekto na malaki rin ang epekto para sa ating bansa kasi ayun nga, katulad ng mga binanggit ko kanina at binanggit ko rin na nababa na ang ekonomiya ng bansa at ang agrikultura ng bansa na kung saan na dapat tayo naman talaga ang mataas ang pagdating sa agrikultura kasi nga ang bansa natin ay kilala nga katulad ng sinabi ni Irish kanina na ang bansa natin ay kilala dahil sa pagdating sa agrikultura, pero ayun dahil yan sa land use conversion nababago na ang mga lupang sakahan. Saan pa magtatanim o magsasaka ang mga agricultural na tao, mga magsasaka o mga trabahador ng sakahan, Ayun lang. Salamat. Maraming salamat. At saka gusto ko lang din bigyan ng diin yung sinabi kanina ni Yesa kasi ni Binibining Yesa kasi sa totoo naman, talagang kailangan natin bumalanse. Kailangan ng balanse sa industrial, land use conversion, at sa mga lupang agrikultural para makamit talaga natin yung kahit hindi gaano kataas, gaano kababa o na ekonomiya, kundi yung mismong komportableng pamumuhay lamang, di ba? Kasi talagang parang domino effect yan eh. Tapos, another trivia, if naaalala lang natin, di ba? Pumasok na tayo bilang development communication students, pumasok na tayo sa usapin na noon, natuto sa ating bansa, ang Vietnam ng pagtatanim, di ba? Tapos ngayon, tayo na pala yung umaangkat sa kanila at lalo na sa bansang China. Ayan. Mayroon pa po ba kayong nais na ipahayag? Ayun, Binibining Alyssa. Maaari na po kayo magsalita, Binibining Alyssa po. Ayan, wala na atang maidadagdag pa. Ayan, sige Ginoong Elmer. Opo, ayan, may maidadagdag po ba kayo? Katulad po ng sinabi ni Binibining Alyssa at Binibining Irish, kailangan po talaga natin ng balanse sa land use conversion. Kailangan po natin ng balanseng economics katulad ng sakahan at urbanization dahil
tumataas po ang populasyon. So kailangan po natin maggawa ng mga bahay at syempre din tumataas din yung populasyon. Syempre, madami din sila nakukonsume na pagkain. So kailangan po talaga itong balanse. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayan. So dadako naman tayo sa kung iisipin natin ang ating kaninang mga nabanggit na batas o pagsasagawa tulad na lamang ng CARP at LUC, ay mapapansin natin na parang ang mga nakikinabang lamang ay yung mga taong nasa mataas at hindi yung mga taong nasa laylayan. 'Di ba? Dito papapasok yung ating pamagat na parang totoo nga ba na ang mga lupang sakahan ay para nga ba sa bayan o para lamang sa mga nakakaangat sa bayan? Kasi ang mga nakakabili lamang talaga, ang mga nakakapag-develop ay yung mga bilyonaryo, mga real estate developers. Ayan. Pasok naman tayo sa anong epekto ng pagkaubos ng mga lupang sakahan sa atin. Sino po ang maaaring magbigay ng kanilang mga nahanap o nabasa? Ayan, meron na agad. Sige na, Elmer. Ano ang epekto ng pagkaubos ng mga lupang sakahan sa atin? Ang unang-una dyan ay yung pagtaas ng presyo. Ang bansa natin sa pagkaubos ng sakahan, nag-i-import pa sila sa ibang bansa ng bigas sa ibang bansa. Dahil nga wala tayong mga sakahan. At dahil din doon, nagmamahal yung mga presyo katulad ng mga bigas. Yun lang. Maraming salamat. Ayan, sino po ang nais na sumunod? Dahil totoo naman na tumataas yung bilihin natin. Ayan, si Binibining Alaysa. Sa pag-aaral, ang isang ektaryang sakahan ay katumbas ng 14 sakong bigas na maaaring anihin at kung susumahin ang nawalang ektarya ng lupang sakahan ay nasa milyong sako ng bigas ang nawawala sa ating bansa na siyang ugat kung bakit ang Pilipinas ay patuloy na nag-i-import ng bigas sa abroad upang mapunan ang kakulangan sa butil. Ito ay sinabi ayon kay Angie de la Cruz noong 2018. At ayon naman sa Philippine Statistics Authority, may malaking porsyento ng bilang ng mga lupang sakahan ang nawala na sa loob ng ilang taon na nagdulot ng patuloy na pag-usbong ng mga real estate developers na nagtayo ng mga pabahay sa bansa. Nabawas ang ani na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng bilihin at maraming magsasaka na wala ng trabaho o na napipilitang maghanap ng ibang hanapbuhay. Yun lang. Ayan. Sino po ang nais na magkaroon pa ng pahayag tungkol sa epekto ng pagkaubos ng mga lupang sakahan sa atin? Ako na po. Ayun, sige po. So, ayun nga, sa tingin ko, ang pagkaubos ng mga lupang sakahan ay may malubhang epekto sa ating lahat. Una, napapansin ko ang pagtaas ng presyo ng ating pagkain tulad ng bigas at gulay. Ito ay dahil mas kaunti ang lokal na produksyon ng pagkain. Kaya't napipilitan tayong mag-import mula sa ibang bansa tulad nga ng sinabi nila Binibining Yesa. At saka ni Binibining Irish kanina, napipilitan tayong mag-import sa ibang bansa tulad na lang sa China at saka sa Vietnam. Mas mahal ito at hindi rin kasing sariwa ng lokal na ani na galing talaga sa sariling magsasaka dito sa ating bansa. Bukod dito, maraming magsasaka ang nawawala ng hanap buhay kapag nawala ang kanilang sakahan. Ayon sa ulat ni De La Cruz noong 2018, ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng kahirapan sa sektor ng agrikultural. Dagdag pa rito, may mga negatibong epekto rin ito sa ating kalikasan tulad na lang ng pagbaha, tuwing bagyo or tuwing konting ulan lang ay nagbabaha na agad dahil sa maling paggamit ng lupa. Parang nagiging circle ng problema, wala nang sakahan, tataas ang kahirapan, tataas din ang presyo ng ating bilihin. Yun lang po. Maraming salamat po, Binibining Olive. Ayun, sino po? Ayun, si Ginoong Giano.
Ang epekto ng pagkaubos ng sakahang lupa dito sa Pilipinas ay napakalaki, no? Nasugat din sa atin. Bukod pa sa pagtaas ng mga bilihin at pag-angkat natin sa ibang bansa ng ating mga produkto na may connection sa agrikultura, ay ayun nga, nagkakaroon tayo ng utang na loob sa ibang bansa, kaya tayo ay minsan, kung titignan natin, tayo ay parang sumasailalim na sa kanila. At ayan, balik tayo sa sakahang lupa. Hindi nga tulad ng nabanggit kanina ni Olive, no, na hindi to nagkakaroon to ng masamang epekto sa ating kalikasan, no. At ayun din, kung titignan natin na hindi talaga hindi na maganda yung pagkaubos natin, tsaka laki ng binababa ng ating ekonomiya dahil din sa pagkaubos ng sakahang lupa. Ayun lang. Maraming salamat. Napakalalim talaga ng ating pagkakaintindi. Dahil sa totoo lang naman talaga, sa totoo lang, hindi lang naman sa usaping ekonomiya, inflasyon, di ba? At meron din sa kalikasan. Ayan. Kung mayroong mga epekto, nais ko sanang manghingi ng mga posibleng solusyon ukol sa pagkaubos ng mga lupang sakahan. Ayan, kung may maaari man kayong naisip, kung paano natin ito maisasagawa. Ayun, maraming salamat. So, sinang mauna sana na magsalita? Ayan, si Binibining Olive. So, simulan ko ang pagbibigay ng solusyon. Sa tingin ko, may mga hakbang na maaari natin gawin upang mapanatili ang ating mga lupang sakahan. Isa na dito ang palakasin ng proteksyon ng agricultural land. Halimbawa, dapat ipasa ang National Land Use Act na maglilimita sa land conversion. Mahalaga rin na siguraduhin mapatupad ng maayos ang mga batas tulad na lang ng CARP upang maproteksyonan ang mga lupain ng ating mga magsasaka. Pangalawa na dito ang suportahan ang mga magsasaka. Ayon sa mga eksperto, kung magbibigay sila ng murang paupa, makabagong teknolohiya at sapat na edukasyon, mas magiging protektibo sila at hindi nila kailangang ibenta ang kanilang lupain. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayan. Saglit lang pag ginawang Elmer. Dagdagan ko lang din sana yung sinabi ni Binibining Olive, na gusto kong bigyan din ng importansya yung edukasyon. Diba? Sinasabi nga natin na edukasyon ang susi ng magandang kinabukasan. Kasi kung mayroon tayong magandang kwalidad na edukasyon, ay mababago talaga ang lahat. Ngunit tila nga tulad ng ating mga sinasabi, ay parang takot ang mga politiko sa magandang edukasyon. Bukod dito, kasi kung may magandang edukasyon tayo, panigurado na hindi agad-agad na maibebenta o kaya pag-iisipan muna ng mga magsasaka yung kanilang desisyon. At isa pa ay, kasi parang takot sila sa batas. Alam niyo na parang nakakatakot isipin ang isang tao na wala gaano kaalam sa batas. Na hindi sila lalaban kasi takot sila na makulong, takot sila na maging dehado. Bukod dito, ayun nga, usapang batas, nais ko lamang din na sabihin na ang posibleng solusyon natin talaga ay pagre-rebisa ng mga nasabing nating batas tulad na lamang na Comprehensive Agrarian Reform Program at Land Use Conversion. Kung maaari lamang sana na tanggalan natin yung mga loophole dito sa ating batas tulad na lamang na Comprehensive Agrarian Reform Program at Land Use Conversion. Kung maaari lamang sana na tanggalan natin yung mga loophole dito sa mga batas na ito tulad na lamang ng sinabi ko kanina na pamprotekta pala talaga dapat ang Republic Act 8435. Ngunit dahil sa nangyari ay may mga loophole kung saan pinapayagan pa rin ang sobrang paggamit ng land use conversion na nagiging dahilan ng pagkaubos sa mga lupang sakahan. Ayun, sino po ang mga susunod na nais naman magbigay ng kanilang pahayag? Ayan, Binibining Alaisa po. Ang posibleng solusyon para sa akin ay siguraduhin
na bawat lokal na pamahalaan ay malinaw na plano sa paggamit, na mayroong malinaw na plano sa paggamit ng lupa na nakatuon sa balanse at pagitan ng agrikultura, pabahay at industriya. At ang tingin ko pa sa pangalawa ay higpitan ng regulasyon sa land use conversion upang ng pagko-convert ng produktibong lupang sakahan tungo sa iba pang mga gamit. Yan. Maraming salamat po, Binibining Yesa. Ayan. Sino pa po ang mayroong mga suggestion tungkol sa posibleng solusyon? Ayan. Ginoong Elmer? Ang tingin ko po ay yung posibleng solusyon ay yung pagpansin ng ating gobyerno sa ating mga magsasaka o sa mga lupang sakahan dahil kung di nila ito ipapansinin, wala din tayong kakainin. Ayan, sobrang bigat. Totoo naman din talaga, di ba? At dagdag ko lang din na yung sa mga magsasaka. Kasi kung sakali man na pamilyar kayo sa Mendiola, ayan, nabasa ko ito sa ipinasang impormasyon ni Olive Obin, Mendiola at Hacienda Luisita na aking example kanina ay nagkaroon ng massacre. Ayan, madugong massacre ito na pakikipaglaban o pakikibaka ng mga magsasaka laban sa gobyerno dahil nga sa lupain na pilit na inuubos. Ayan. So, ayun, gusto ko lang sanang linawin na isa rin iyon sa mga naging epekto at sana ay posibleng maging masolusyonan natin. Kung sakali man na may iwasan natin ito. Ang maaaring solusyon dyan, napakasimple lang na. Para sa akin, ang maaaring solusyon dyan ay magkaroon ng programa para sa mga magsasaka, no? Bigyan sila ng impormasyon, maayos na impormasyon para sa mga batas, no? At kung paano nila ito haharapin. Kasi, ayun nga, dagdag ko pa kung bakit din kailangan nila. Kasi, ang mga tao ngayon, dahil nga nasa modernisasyon na tayo, na panahon, no? Hindi na napagtutuunan ng pansin ang mga magsasaka, no? Hindi na sila nabibigyan ng maayos na supply ng gamit o anuman. At ayun din, nagkakaroon kasi ng mababang tingin sa kanila. Ayun, nakakalungkot to kasi kapag ikaw ay magsasaka, mababa ka lang. Kung ikaw ay isang tao na nagtatrabaho sa ganitong kumpanya, ay mataas ka at ganun. Kung ikaw ay magsasaka, parang ang mararamdaman mo, hindi ito nakakadismaya na yung gantong pakiramdam. At ayun, kailangan natin silang bigyan ng encouragement o sikapin natin sila, hikayatin natin sila na magkaroon pa ng tiwala sa sarili nila na ipagpatuloy lang yung pagsasaka at wag ito ibigay basta-basta sa mga mayayaman, no? Kasi palagi na lang mayayaman eh. Ayun lang. Ayan. So, ayun nga, bigyan natin sana ng importansya, ayun, ang mga magsasaka. Kasi, ang ironic kung iisipin, na sila yung nagbibigay sa atin, although nagbabayad naman tayo, pero sila ang nagtatrabaho, sabi nga nila, dugot pawis sa pagsasaka para lamang meron tayong makain. Tapos, ganon kababa at ganon yung trato ng gobyerno sa ating mga magsasaka na talaga namang sumusuko na lang talaga sila. Ayan. Sino pa po ang mayroong mga posibleng solusyon? Ayan. Wala na po ba kayong nais pang maidagdag? Lang. Ayun, si Binibining Trisha po. Napapansin ko lang din na mas nabibigyan pabor ng gobyerno ang mga mayayaman. Kaya dapat na ang aking naisip na isa sa mga solusyon ay pagbibigay nga ng sapat na suporta sa mga magsasaka. Hindi lang higpitan, kundi ayusin ang implementasyon ng mga nasabing batas. Siguraduhin din na naaayon sa tamang plano at pinahihintulutan lamang ang mga lupaing hindi critical para sa agrikultura.
Maraming salamat, Binibining Trisha, no? Malapit na tayong magtapos sa totoo lamang, ayan. So, bale, doon sa sinabi, may narinig kasi ako dito kay Ginoong Gianna, sinabi niya na kailangan ng programa kung saan ibibigay o ilalahad natin yung mga impormasyon tungkol sa mga kasalukuyang batas natin na pumoprotekta sa kanila, ganoon. At naisip ko lamang na tayo bilang Bachelor of Science in Development Communication, ang isa sa mga maaaring magsagawa nito sa mga susunod pang mga taon o sa future natin. Ayan. At kaugnay nito bilang isang development communication na mag-aaral, tayo ngayon ay nalalapit na dito sa ating pagtatapos kung saan makikiusod po tayo ng ating slide. Binibining Obin. Wait lang, lag boy. Ayan, siguro lang. Ayan. Bilang pagtatapos at ating refleksyon, bilang isang mag-aaral ng kurso komunikasyon sa pag-unlad, ano sa tingin mo ang kinalaman ng issue na ito sa ating mithiin o sa mithiin ng Sustainable Development Goals o SDGs? Sino po ang nais na mauna? Ano po? Sige. Ayun. Trisha. Si Binibining Trisha na raw po muna. Ayan, Binibining Trisha. Napansin ko lang bilang isang development communication student, ang mabibigay ko na SDG ay ang Goal 15, Life on Land, na nagsusulong ng pagpigil sa degradasyon ng lupa at binibigyan din ang protection na tamang paggamit ng likas na yaman. Dahil ito ay mahalaga upang mapanatili ang balanseng ecological. Kaya kung iisipin na lang natin na mapatabayaan natin ang mga lupang sakahan, hindi lamang pagkain ng apektado, kundi pati na rin ang ating kalikasan at kabuhayan. Kaya dapat itong bigyan ng atensyon at aksyon. Ayan, maraming salamat, Binibining Trisha. Dagdagan ko lamang din ako nagsusunod. Ayan. Ang aking napili sa SDG ay yung Peace, Justice, and Strong Institution. Tulad na lamang ng mga nabanggit natin kanina sa posibleng solusyon, ay may kinalaman ito sa strong justice, sa justice at strong institution, pati na rin sa peace natin dito sa ating bansa. Kung saan, kung maaari lamang na masolusyonan natin ito at bigyan natin ng importansya, hindi lamang yung lupang sakahan, kundi na rin ang mga magsasaka, ay magkakaroon tayo syempre ng katahimikan o peace. Bukod doon ay magkakaroon din tayo ng sense of justice. Di ko na maitagalog, ano? Pero magkakaroon tayo ng parang hustisya sa atin na pinapahalagan tayo ng batas. Hindi tayo tinatrato lamang ng basta-basta na naisoserve ng maayos lahat ng batas ng walang nagiging kawawa. At higit sa lahat ay ang strong institution. Dahil napakarami ng loophole sa ating mga batas kung iisipin at kailangan na talaga ng rebisyon sa ibang mga parte nito para magkaroon tayo ng matibay na institution o yung matibay na bansa. Ayan. Sino po ang nais na sumunod? Ayan, si Binibining Obin. So, bilang isang mag-aaral ng development communication, malaki ang kaugnay ng isyong ito sa mga sustainable development goals. Una na dito ang SDG 1 or no poverty, ang pagprotekta sa lupang sakahan ay nagbibigay ng mga kabuhayan sa mga magsasaka na nakakatulong para makaalis sa kahirapan nila. At ang susunod naman dito is yung SDG 2 or no hunger, zero hunger, ang agricultural, ang pangunahing pinagmumula ng ating pagkain. Kaya't ang pagkawala ng lupang sakahan ay direktang nakakaapekto sa seguridad ng pagkain ng ating bansa para hindi na tayo umangkat pa sa iba pang bansa. Ganun po. Siguro kaugnay lamang din noon ay yung pagtaas ng bilihin, di ba? Like, tulad nga ng ating mga nasabi na kapag tayo umaangkat, tumataas ang bilihin, kung sakali man na masusolusyonan iyon, ay magiging kaugnay niya talaga yung zero hunger, kung saan
makakabili ang lahat at afford natin na ang mga bigas at iba't ibang produkto. Ayan, sino po ang nais na sumunod? Ayun, Ginoong Giano. Ako naman, ang kinuha, bilang estudyante na kumuha ng kursong komunikasyon sa pag-unlad, ang SDG naman na aking tatalakay, Sustainable Cities and Economics. Ayun, ang ekonomiya natin ay napapansin ba nating pababa na ng pababa, no? Kung i-connecta natin ito sa ating talakayan, na natapos ng talakayan, ang lupang sakahan ay nauubos na, nabanggit kanina, ang pagbaba ng ekonomiya ay nabanggit na rin, no? At nakikita naman natin na hindi na nito napupunan yung mga pangangailangan natin. Kasi kung hindi nauubos ang lupang sakahan, katulad kanina ng nabanggit ni Olive, no? Ni Binibining Obin, no? Na ang lupang ang SDG na napunta sa kanya ay zero hunger, no? Kung tayo ay nagkakaubusan na ng lupang sakahan, panigurado hindi na nito mapupunan yung mga pangangailangan natin, no? Yung pagkabusog natin ay wala na. At ayun, no? At sa ekonomiya naman natin, nabanggit din kanina na puro na tayo angkat sa ibang bansa. At kung puro tayo angkat, ay nagkakaroon pa rin tayo ng utang, 'di ba? Kasi malaki ang ginagastos natin diyan. Imbis na sana tayo ay ang bansa natin ang nag-aangkat, tayo ang nagdadala sa ibang bansa, imbis na tayo ay yung umaangkat, mas malaki sana ang pumapasok sa ating ekonomiya, na tumataas sana ang ekonomiya ng bansa natin. Ayun lang. Yan, siguro, dahil kasama rin sa kanya yung salitang cities, tama ba? Sustainable cities and economics. Siguro papasok din dyan yung land use conversion na sinasabi natin kanina, kung saan yung mga industrial, commercial, o yung mga residential na lupain, kung sakali lamang na magkakaroon nga tayo ng maayos na batas kaugnayan dito sa ating issue, ay masasabi natin na maayos itong mangyayari, yung pag-unlad natin sa cities na yon, na maaabot sana natin yung mithiin na Sustainable Development Goal na iyan. Kaya lang, nangyayari nga lang ay walang, paano ba natin masasabi ito? Parang hindi tayo makontento, di ba? Parang meron tayong laging kulang na kaya nauubos yung mga lupang sakahan at walang balanse, tulad yung sinasabi natin kanina, na kailangan talaga natin ng control. Ayun, kailangan natin ng control doon. Sino po ang nais na sumunod bilang refleksyon? Ginoong Elmer? Wala pa ata si Ginoong Elmer. Siguro si ano muna? Binibining Yesa? Ayan, kanina pa siya nagtataas. Binibining Yesa? Ay, sige, sorry. Ala, nandiyan na pala. Ayan, sige, si Binibining Yesa na lang po muna. Ako muna. Okay, thank you. Ang napili ko ay decent work and economic growth. Bilang isang mag-aaral ng kursong komunikasyon sa pag-unlad, malaki ang kinalaman ng issue ng pagkausbong ng lupang sakahan sa SDG, Sustainable Development Goal. Ang pagkaubos ng mga lupang sakahan ay nagdudulot ng kawalan ng trabaho sa agrikultura at nagpapabagal sa paglago ng ekonomiya, lalo na sa mga rural na lugar kung saan mahalaga ang agrikultura bilang pangunahing kabuhayan. Yun lamang. Maraming salamat po, Binibining Yesa. Natunay naman talagang mayroong connection ang SDG na iyon sa ating issue. Sunod naman natin si Ginoong Elmer. Wait lang, ang nakalimutan ko. Yung mga po yung napili kong SDGs is responsible consumption and production. Maging responsable po asa mag-aaral ng kursong komunikasyon at pag-unlad at saka din sa mga maging responsable siguro tayong i-consume yung mga meron tayo para hindi na din tayo para maging pantay o sapat yung bigas or yung sakahan para sa atin, para hindi na din tumaas yung presyo at mag-aangkat pa tayo. Ayun, maging
siguro dagdagan ko na lang din yung responsible consumption and production. Siguro yung ating issue ay mas naan doon sa production side na kung sakali man nagkaroon sana ng responsableng production ng mga industrial, residential na mga infrastruktura sana ay hindi ganon kaagad mauubos ang ating mga lupang sakahan dahil parang tayo hindi agad wala tayong pasensya. Alam niyo yung parang minamadali natin yung pag-usbong natin without actually thinking na meron tayong nasasagasaan na agrikultura na tradisyon natin yun ating kabuhayan, 'di ba? Na parang excited ba tayo na city na lahat, 'di ba? Ayan, sino pa pong may nais na idagdag? Sino pa po ang mayroong mga nais na idagdag pa po? Wala na po ba? Ayan. At tayo po ay tapos na sa ating talakayan. At last, ayan. Ngayon po sana'y, okay, bilang pagtatapos, nais ko sana ulit magpakilala. Ako po si Irish May Castro. Ako po si Oliver. Ako po si Pero. Ako naman po si Tisha Robles. Ako naman po si Elmer Sulapas. Ako naman si Gianna Bautista. At dito na po nagtatapos ang aming talakayan tungkol sa lupang sakahan para nga ba sa bayan o para lang sa nakakaangat sa bayan na may focus na pagkaubos ng mga lupang sakahan sa ating bansa, kaakibat na Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP at Land Use Conversion o LUC. Ayan, maraming salamat po.